Ang reading mo, Libra. Welcome back to our channel. Naway nasa mabuti kayong kalagayan while watching the channel. This sa channel reading kayo ng bahalang magpalit-palit ng situation nyo sa reading ko. At the bottom of the deck, Two of Wands. I feel like ang nasisense ko na energy mo, may mga pangarap ka dito na gusto mong maabot at pinag-iisipan mong mabuti. Some of you, maaaring may hinihintay ka or may mga plano ka na gusto mong mangyari para sa kinabukasan mo. Ang mensahe ng card mo, you're thinking about to invest, kung paano mo mapapalago yung pera mo. Or iniisip mo kung mag-i-invest ba ako sa isang tao, may babalik kaya sa akin. Nagkaroon ng pagtatalo, hindi pagkakasundo, o you feel conflict dun sa isang sitwasyon sa buhay mo. Some of you, you feel something struggle dun sa passion na yun. Meron ditong nagpapagulo sa isipan mo. Tinatry mong ialis yung sarili mo doon. Pero nararamdaman mong nandun ka sa isang trap na sitwasyon. Or you're thinking about na natatakot kang mag-fail dun sa papasukin mo or sisimulan mo. Alam mo kung ano yung makakabuti para sa'yo. May tao na nagbibigay ng advice or alam mo kung ano yung magpapasaya para sa'yo. Sa puso mo, sa isipan mo. Kung ano yung sa tingin mo dapat mong gawin, kaya mong pagdesisyonan yan. Basta magpakatatag ka lang at harapin mo kung ano yung darating para sa'yo. Merong tao na iniisip niya na kung ano yung paraan na magagawa niya para kumonek sa'yo. Or iniisip mo kung paano magiging stable yung income. Gusto mong maging maayos lahat. Lumago yung kabuhayan, yung financial mo. May mga gusto kang ayusin, baguhin sa buhay mo, lalo na sa mga nangyari sa nakaraan. May darating dito na gustong-gusto mo or yung wish mo. Someone wants to talk to you or meron kang kakarapin dito na kailangan mong ayusin at unti-unti na nagkakaroon ng linaw dun sa sitwasyon or darating yung kasagutan na hinahanap mo dun sa mga nangyari sa nakaraan. Clarify natin ang Queen of Pentacles, Two of Swords, and Seven of Pentacles. Marami kang pinagdaanan. Ginawa mo yung lahat ng makakaya mo. Every time na may darating sa buhay mo. Alam mo kung ano yung dapat mong ibigay. And kapag nagbigay ka, lahat-lahat ng makakaya mo, binibigay mo. Hindi ka nagtitira para sa sarili mo. Clarify natin ang Eight of Swords, Knight of Swords, and Five of Pentacles. Kung ano yung mga nangyari sa nakaraan na nagpagulo sa isipan mo, magiging malinaw din lahat. Mahahanap mo rin yung tamang kasagutan, yung tamang susi, para maialis mo yung sarili mo doon. Clarify natin ang King of Pentacles, Eight of Pentacles, and Eight of Pentacles. Nandun yung pagsusumikap mo para maging financially stable ka. Sobrang sipag mo. Mas nagpo-focus ka sa pagpalago ng kabuhayan mo, ng financial mo, or gusto mong magsumikap dahil alam mo sa sarili mo na hindi hadlang yung mga bagay na nangyayari sa buhay mo
at tumarating sa buhay mo. As long na nagsusumikap ka, pagdating ng araw, lahat ng ginawa mong pagtatrabaho, magpi-paid off yan or may reward din na babalik sa'yo. Clarify natin ang Nine of Cups. The Empress and Eight of Swords. Alam mo kung ano yung kailangan at magpapasaya para sa'yo. Though sometimes you feel something na nagmi-mirroring ka or nangyayaring pabalik-balik yung napagulo sa isipan mo. Alam mo kung ano yung deserve mo na makuha. And ibibigay yun kung ano yung kailangan mo para sa sarili mo, kung ano yung magpapasaya para sa'yo. Makukuha at makukuha mo yun. Clarify natin ang Five of Wands. Ten of Wands and Ace of Swords. Alam mo kung ano yung kailangan tapusin at responsibilidad mo. May mga idea ka dito na maiisip at makakatulong doon sa mga nangyayari sa sitwasyon. Clarify natin ang The Hierophant. The High Priestess and Knight of Wands. Meron ditong tao na pabalik-balik sa buhay mo. Some of you, yung passion mo, yun yung isang nagbibigay sa'yo ng kasiyahan sa puso mo. And very intuitive ka. You need to listen to your inner self kasi nakakatulong yun sa'yo para malaman mo kung ano yung talagang gusto mo mangyari sa buhay mo. Kung ano yung magpapasaya para sa'yo. Clarify natin ang Five of Swords. Page of Swords and Two of Swords. Marami kang pinagdaanan sa buhay mo na pagsubok. At na-overcome mo yun lahat. May mga time na nag-remove ka ng mga tao sa buhay mo para mabawasan yung mga toxic. And mas gusto mo na ayusin yung mga nangyari na hindi mo nagustuhan at baguhin kung ano yung dapat na baguhin doon. Clarify natin ang Knight of Swords. Page of Cups and Ten of Wands. May mga goal ka pa na gusto mong ma-achieve sa buhay at unti-unti na nagkakaroon sa'yo ng kalinawan yung mga pangarap mo. Kung ano yung kaya mong gawin, kung ano yung magagawa mo. Kahit ano pa yung pagdadaanan mo, kaya mong harapin. Alamin natin kung ano ang mensahe ng iyong gabay. Focus on service. Your soul desires only to joyfully serve and to swim in a constant stream of bliss. This stream continuously feeds you everything you need. Put your entire focus upon you staying in the stream of giving and receiving in every situation and in all that you do. Ang mensahe ng iyong gabay na kung ano yung kailangan mong bigyan ng focus sa mga ginagawa mo, yun yung bigyan mo ng atensyon. Na mapalago, na maging mabuti or maging maganda yung lahat ng papasok sa buhay mo. Na maging masaya ka dun sa kung ano yung gagawin mo. Basta isipin mo lang palagi na may mga bagay na nangyayari sa buhay mo dahil may rason yun. Huwag ka lang basta susuko sa kung ano yung pagdadaanan mo. Bagkus pag sumikapan mo, na maialis yung sarili mo doon sa mga pagsubok na yon at gawin mo yung makakaya mo para ma-achieve mo kung ano yung mga pangarap mo sa buhay. At kalimutan na yung mga bagay na para sa iyo mabigat sa nakaraan. Hindi mo na kailangan yun na isipin. Ang mahalaga kung ano yung darating sa buhay mo ngayon. Kung ano yung magpapasaya sa iyo at kung ano yung sa tingin mo magiging mas maunlad ka. Gawin mo lang palagi kung ano yung sa tingin mo desire ng puso mo. At magdasal ka lang sa Diyos Ama sa mga gusto mong mangyari at makuha sa buhay.
na gabayan ka, proteksyonan ka sa mga pinagdadaanan mo. At itong yung reading, Libra, kung nakaresonate ka, kindly comment down below. Thank you for watching.